Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Dumarating siya sa eksaktong sandali na kailangan ng puso. Hindi palaging dumadating ang kanyang mga sagot na may ingay ng kampana o liwanag ng bituin. Minsan, dumarating siya sa gitna ng usok ng kariton, sa amoy ng lugaw sa madaling araw, at sa tahimik na panalangin ng isang babae na walang ibang sandigan kundi ang pananampalataya. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babae na nawalan ng asawa, ng anak na malapit, ng kalusugan at halos ng lahat, ngunit hindi nawalan ng tiwala. Tungkol sa isang tindera na walang nakakakita, ngunit lubos na nakikita ng Diyos. At tungkol sa tahimik na panata na naging daan ng himala, hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong komunidad. Handa ka na bang marinig ang kwentong ito? May isang makapangyarihang patutuo akong ibabahagi sa iyo ngayon, pero kailangan kong ipangako mo muna ang isang bagay. Kung mananatili ka hanggang sa huli ng kwentong ito, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Mag-subscribe ka ngayon upang hindi mo makaligtaan ng anumang patutuo na maaaring siyang mismong mensahe na kailangan ng iyong puso. At isulat mo sa mga komento mula saang bansa ka nanunood, at sabihin mo rin, naranasan mo na bang sagutin ng Diyos ang isang panalangin sa oras na hindi mo inaasahan? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Si Luwalhati Reyes, ang 73 taong gulang, ay isang tindera ng pagkaing kalye sa Tacloban, isang lungsod na patuloy pang may bakas ng matitinding bagyong dumaan sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang kanto bilang Aling Luli, ang babaeng palaging nandoon bago pa sumikat ang araw, ang tindera ng pinakamasarap na lugaw at banana Q sa buong palengke. Ngunit walang nakakaalam ng tunay na bigat na dala niya. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na puno ng paso mula sa mainit na langis at usok ng kariton. Ang kanyang balat ay kayumanggi at bahagyang nasunog ng araw, at ang kanyang buhok na puti na halos kalahati ay laging nakatali ng higpit sa likod gamit ang lumang garter. Suot niya lagi ang kulay itim na t-shirt na maluwag na, mahabang palda na hapit at tsinelas na manipis na ang talampakan. Ang kanyang mukha ay may malalim na guhit ng pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay mabait pa rin. Ang uri ng mata ng taong sanay ng magtiis ng walang reklamo. Araw-araw, gumigising si Luwalhati ng 3:00 ng madaling araw. Nagsisindi ng kalan, nagluluto ng lugaw, naghahanda ng banana Q at itinutulak ang kanyang maliit na kariton papunta sa tabi ng palengke. Ang kita niya ay umabot lang ng 200 hanggang 300 piso sa isang araw, minsan mas mababa kung walang bumibili. Kulang na kulang para sa bigas, ulam, kuryente at tubig. Ngunit hindi alam ng mga bumibili sa kanya ang tahimik na bigat na pasa ni Luwalhati. 3 taon na ang nakalipas nang mawala ang kanyang asawa, si Ernesto, sa dagat, isang mangingisdang hindi na nakabalik matapos ang isang malakas na bagyo. Nag-iwan siya ng isang anak na lalaki, si Mateo, 28 taong gulang, na napilitang huminto sa pag-aaral upang magtrabaho bilang helper sa construction sa Maynila. Mag-isa siyang nakatira sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at yero, malapit sa dagat, kung saan tuwing tag-ulan ay tumatagos ang ulan sa butas ng bubong. Ang bahay ay simple lang, isang kwarto, isang kusina na maliit at isang banyo na butas lang sa semento. Ngunit para kay Luwalhati, ito ay tahanan, ang tanging lugar kung saan siya makakapahinga pagkatapos ng mahabang araw. Bawat umaga bago siya magtinda, tumitigil siya sa harap ng maliit na altar sa bahay, isang krus na gawa sa kahoy, isang imahen ni Jesus at isang kandila. Nagsisindi siya ng kandila at nananalangin ng maikli. Panginoon, salamat po sa bagong araw. Gabayan ninyo po ako. Protektahan ninyo po si Mateo. Iyan lang po ang hiling ko. At sa simpleng panalangin na yon, nagsisimula ang kanyang araw, isang araw ng paglilingkod, pagtitiyaga at pag-asa. Ang nakaraan ni Luwalhati ay puno ng mga pagsubok na hindi madaling kalimutan. Noong 2021, 3 taon na ang nakalipas, dumating ang malakas na bagyo sa Tacloban. Ang hangin ay umabot ng mahigit 100 kilometro bawat oras. Ang ulan ay walang tigil at ang dagat ay umapaw. Maraming bahay ang nasira, maraming pamilya ang naglipat sa evacuation centers at maraming buhay ang nawala.
Si Ernesto, ang asawa ni Luwalhati, ay isang mangingisda. Noong araw na iyon, kahit may babala na ng bagyo, pumalaot pa rin siya dahil kailangan nilang kumita. Luli, kailangan natin ng pera para sa upa. Babalik ako mamaya. Ang huling sinabi niya bago umalis. Ngunit hindi na siya bumalik. Kinabukasan, may nakatagpo ng nasira niyang bangka malapit sa isla. Ngunit si Ernesto ay wala na. Walang bangkay, walang paalam. Tanging alaala na lang. Mula noon mag-isa nang bumuhat si Luwalhati ng responsibilidad. Ang kanyang kita bilang tindera ay kulang na kulang. Ang anak niyang si Mateo ay nagdesisyon na pumunta sa Maynila para maghanap ng trabaho. Nakahanap siya ng trabaho bilang construction helper at nangakong magpapadala ng pera bawat buwan. Ngunit ang realidad ay hindi ganoon kadali. Ang sahod ni Mateo ay kulang din at minsan walang maipapadalang pera. Ang buhay ni Luwalhati ay naging paulit-ulit. Gumising, magluto, magtinda, umuwi, matulog. Walang bakasyon, walang pahinga, walang ibang sandigan kundi ang sariling sikap at panalangin. Ang kanyang kalusugan ay unti-unting bumibigay dahil sa ilang dekada ng pagtatrabaho sa usok, ulan at hangin, nagkaroon siya ng sakit sa baga. Umuubo siya ng paulit-ulit at minsan may dugo na ang plema. Pero hindi niya ito sinasabi kahit kanino. Walang pera para sa doktor, walang oras para magpahinga. Bukod dito, may utang din siya na naipon mula pa noong namatay si Ernesto. Utang sa kapitbahay, sa kaibigan, sa mga kasamahan sa palengke. Kahit bawasan niya ito ng kaunti bawat buwan, parang hindi na uubos. Ang bawat kinita ay napupunta sa utang, bigas at kuryente. Walang natitira para sa sarili. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang gawain si Luwalhati na hindi niya kailanman binitiwan. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, pumupunta siya sa isang maliit at sirasirang kapilya sa likod ng palengke. Walang ilaw, walang nanunood. Lumuluhod siya sa harap ng lumang altar at paulit-ulit na binibigkas ang iisang panalangin. Diyos ko, pagod na ako, pero patuloy pa rin akong magtitiwala sa iyo. Walang mahabang litanya, walang masining na mga salita. Tanging tahimik na panata, isang pangako na kahit gaano kahirap, hindi siya susuko. At sa gabing iyon kahit walang kasiguraduhan, nakatulog siya ng may kaunting kapayapaan. Dumating ang isang karaniwang Lunes ng Hunyo, isang araw na walang anumang espesyal. Ngunit sa mga oras na darating, magiging araw na babaguhin ang lahat. Gumising si Luwalhati ng 3:00 ng madaling araw, tulad ng dati. Nagsindi ng kalan, nagluto ng lugaw, naghanda ng banana Q, at itinutulak ang kariton papunta sa palengke. Ang panahon ay medyo maulan at ang hangin ay malamig. Ang kalangitan ay kulimlim at may pakiramdam si Luwalhati na may kakaiba sa araw na ito. Ngunit hindi niya pinansin. Nagpatuloy lang siya sa trabaho. Nang marating niya ang kanyang kanto, nag-set up siya ng kariton at nagsimulang magtinda. Bandang 6:00 ng umaga, habang naghahanda siya ng lugaw para sa customer, may narinig siyang sigawan mula sa kabilang kanto. Tumingin siya at nakita niyang may batang babae na biglang nahimatay sa gitna ng kalsada. Nagkagulo ang mga tao. May sumisigaw, tulong, may hinimatay. Ngunit walang may alam kung ano ang gagawin. Tahimik na iniwan ni Luwalhati ang kariton at lumapit. Nakita niyang ang bata ay mga 10 taong gulang, namumutla at nanginginig. Ang mga mata niya ay nakasara at ang labi niya ay nangingitim. May babae na umiiyak sa tabi. Ang ina ng bata, desperado at hindi alam ang gagawin. Walang nag-isip, walang nag-utos. Pero si Luwalhati, na nakatayo lang sa gilid, ay biglang kumilos. Lumuhod siya sa tabi ng bata at tahimik na sinuri. Hinawakan niya ang pulso, tiningnan ang paghinga at naramdaman niyang mainit ang katawan. Lagnat, bulong niya. Pagkatapos, gamit ang kaalamang natutunan niya, noong siya ay voluntaryong health worker sa komunidad noong kabataan niya, ginawa niya ang first aid. Hinubad niya ang jacket ng bata para magkaroon ng hangin. Humingi siya ng tubig at basahan at binasa niya ang noo ng bata. Pagkatapos, tahimik niyang hinawakan ang kamay ng bata at nagsalita ng may kapayapaang tila hindi galing sa tao. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako, magiging okay ka. Ilang sandali lang, bumalik ang malay ng bata. Dumilat ang mga mata at huminga ng normal. Ang kulay
ay bumalik sa mukha. Ang ina ay napaluha at niyakap ang anak. Salamat po talaga. Ngumiti lang si Luwalhati, tumayo at bumalik sa kariton. Walang drama, walang hiling ng papuri. Para sa kanya, iyon ay normal lang, tumulong kapag kailangan. Ngunit may nakakakita. Ang ina ng bata ay isang voluntaryong doktor na konektado sa isang Christian NGO na tumutulong sa mga biktima ng sakuna sa Pilipinas. Napansin niya ang kakaiba kay Luwalhati, hindi lamang dahil sa ginawa nito, kundi dahil sa kanyang kababaang loob, tahimik na pananampalataya at kawalan ng anumang paghahangad ng papuri. Kinabukasan, bumalik ang doktor sa kanto ni Luwalhati. Lumapit siya at nagpakilala. Good morning po. Ako po si Dr. Elena Santos. Salamat po ulit sa ginawa ninyo kahapon sa anak ko. Ngumiti si Luwalhati. Walang anuman po, Doc. Masaya po ako na okay na siya. Umupo si Dr. Elena sa tabi ng kariton at nag-order ng lugaw. Habang kumakain, nag-usap sila. Nagtanong si Dr. Elena tungkol sa buhay ni Luwalhati at dahan-dahan ibinubunyag ni Luwalhati ang kanyang kwento. Ang asawang nawala sa dagat, ang anak na nasa Maynila, ang kahirapan, ang sakit. Nakinig si Dr. Elena ng mabuti at sa bawat salita, lalong nababagabag ang kanyang puso. Aling Luli, bakit? Ninyo hindi hinahanap ang tulong? Tanong ni Dr. Elena. Ngumiti si Luwalhati ng tahimik. Doc, sanay na po ako. At saka po, hindi naman po ako nag-iisa. Ang Diyos po ay kasama ko. Ang simpleng sagot na iyon ay parang sumuntok sa dibdib ni Dr. Elena. Napatigil siya, napaisip. At sa sandaling iyon, naramdaman niyang may kakaiba sa babaeng ito. Ilang araw pagkatapos, bumalik ulit si Dr. Elena, ngunit ngayong beses may kasama siyang 2 tao mula sa NGO. Nag-usap sila kay Luwalhati at nag-alok ng tulong, medical check-up libre. Aling Luli, gusto po naming tumulong sa inyo. Alam po naming may sakit kayo. Hindi po ito charity lang. Ito po ay pasasalamat namin sa ginawa ninyo. Nag-alinlangan si Luwalhati. Doc, hindi ko po kayo mababayaran. Umiling si Dr. Elena. Hindi po kayo kailangan magbayad. Ito po ay libre. Tulungan po ninyo lang ang sarili ninyo. At sa wakas, pumayag si Luwalhati. Sa loob ng ilang linggo, sumailalim si Luwalhati sa medical check-up. Ang resulta ay malinaw. Mayroon siyang tuberculosis dahil sa matagal na exposure sa usok at masamang kapaligiran. Kailangan niya ng gamutan na tumatagal ng 6 na buwan. Ang NGO ay nag-alok na libre ang lahat, ang gamot, ang check-up at ang suporta. Nagsimula siyang uminom ng gamot at unti-unting bumuti ang kanyang pakiramdam. Ang ubo ay bumaba, ang hininga ay naging mas madali at ang lakas ay bumalik. Ngunit higit pa sa medikal na tulong, ang tunay na pagbabago ay nangyari sa loob niya. Naramdaman niya na hindi siya nag-iisa, na may mga taong nag-aalaga, na may Diyos na gumagalaw. Samantala patuloy pa rin siyang nagtitinda. Ngunit ngayon, mas maraming bumibili dahil maraming nakakaalam ng kanyang kwento. Ang mga kapitbahay ay nag-recommend sa kanya at ang mga customer ay naging regular. Ang kita niya ay tumaas ng kaunti, mula 200, naging 300 hanggang 400 na bawat araw. Isang hapon, habang nagtitinda siya, lumapit si Dr. Elena kasama ang direktor ng NGO. Aling Luli, may gusto po kaming sabihin sa inyo. Ang NGO po namin ay naghahanap ng community coordinator para sa Tacloban area. Ang trabaho po ay tumulong sa mga balo, single mothers at mga kapwa tindera sa lansangan na tulad ninyo. Interesado po ba kayo? Nanlaki ang mata ni Luwalhati. Ako po, coordinator? Tumango si Dr. Elena. Opo, kayo. Nakita po namin kayo ay mapagkakatiwalaan, may mabuting puso at marunong makisama sa tao. Kailangan po namin ng taong tulad ninyo. Nag-alinlangan si Luwalhati. Pero Doc, wala po akong edukasyon. Wala po akong experience. Ngumiti si Dr. Elena. Aling Luli, ang pinakamahalagang experience ay ang mabuhay ng may pananampalataya at kabutihan. At yun po ay mayroon kayo. At sa simpleng pag-uusap na iyon, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay ni Luwalhati. Tinanggap ni Luwalhati ang trabaho. Ang kanyang gawain ay simple lang. Bumisita sa mga pamilya na nangangailangan, makinig sa kanilang mga kwento,
magbigay ng basic support at i-coordinate ang tulong mula sa NGO. Ang sahod ay hindi malaki, 5,000 piso bawat buwan. Ngunit regular ito at may kasamang allowance para sa transportation at meals. Noong unang araw niya, kinabahan siya. Kaya ko ba ito? Tanong niya sa sarili. Ngunit nang magsimula na siyang bumisita sa mga pamilya, naramdaman niyang natural lang ito para sa kanya. Nakikinig siya, nag-aalaga at nanalangin kasama nila. Ang mga taong binibisita niya ay nakakaramdam ng comfort dahil alam nilang naiintindihan siya ni luwalhati dahil naranasan niya rin ang kanilang pinagdadaanan. Isang araw bumisita siya sa isang balo na nagngangalang Aling Rosa, 55 taong gulang, na nag-iisa at walang kabuhayan. Umiiyak si Aling Rosa. Aling Luli, wala na po akong pag-asa. Wala na po akong lakas. Umupo si luwalhati sa tabi niya, hinawakan ang kamay niya at nagsalita ng tahimik. Aling Rosa, naiintindihan kita. Naramdaman ko rin yan. Pero naniniwala ako na ang Diyos ay hindi kailanman nag-iiwan. Tumulong tayo sa isa't isa at makakaya natin ito. At sa simpleng salitang iyon, naramdaman ni Aling Rosa na may pag-asa pa. Hindi dahil sa pera, kundi dahil may nakakaintindi sa kanya. Ngunit bago pa man tuluyang gumanda ang lahat, dumating ang isa pang pagsubok na muling nagudyok kay luwalhati na magtiwala ng husto. Isang Biyernes ng hapon, habang nasa bahay siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa Maynila. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig. Aling Luli, ako po si Mario, kasamahan ni Mateo sa construction. May aksidente po. Si Mateo po, nahulog po siya. Napabitaw si luwalhati ng cellphone. Nanginig ang tuhod niya. Ano pong nangyari? Sinagot ni Mario. Nahulog po siya mula sa 3 palapag. Nasa ospital po siya ngayon. Buhay po pero malubha. Kailangan po ng operasyon. Walang kontrata po si Mateo, walang insurance. Kailangan po ng pera. Napasubsob si luwalhati sa sahig. Umiyak siya ng malakas, ang uri ng iyak na matagal nang pinipigilan. Bakit? Bakit ngayong gumuganda na ang buhay? Bakit ngayong may trabaho na? Paano niya matutulong ang anak kung wala siyang pera? Tumayo siya, pumunta sa altar at lumuluhod. Ang kandila ay nag-iisa lang, nanginginig sa hangin. At doon, sa harap ng krus, sumigaw siya ng panalangin na puno ng desperasyon at pananampalataya. Diyos ko, bakit po? Bakit ngayon pa? Akala ko po ba tutulungan ninyo ako? Bakit po ganito? Huminto siya, humugot ng malalim na hininga at muling nagsalita, ngunit ngayong beses, mas kalmado na. Pero Panginoon, kahit hindi ko maintindihan, magtitiwala pa rin ako. Iligtas ninyo po ang anak ko. Kung kailangan pong ako ang magdusa para sa kanya, handa po ako. Basta po iligtas ninyo siya. Walang sagot, walang tunog. Ngunit sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni luwalhati na hindi siya nag-iisa. Parang may bumubulong. Magtiwala ka, hindi pa tapos ang kwento. At sa gabing iyon, kahit walang solusyon pa, nakatulog siya ng may kaunting kapayapaan dahil ibinigay niya na ang lahat sa Diyos. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Dr. Elena. Narinig niya ang balita tungkol kay Mateo at agad siyang nag-alok ng tulong. Aling Luli, huwag kayong mag-alala. Tutulungan namin kayo. May koneksyon po ako sa isang ospital sa Maynila na tumutulong sa indigent patients. I-coordinate ko po ang lahat. Napaluha si luwalhati. Doc, salamat po talaga. Sa loob ng 2 araw, na-transfer si Mateo sa ospital na may emergency charity program. Ang operasyon ay naging libre at ang sumusunod na treatment ay subsidized. Ang doktor ay nagsabi na matagal ang recovery pero magiging okay si Mateo. At sa balitang iyon parang bumalik ang hininga ni luwalhati pero hindi pa doon natapos ang himala. 1 linggo pagkatapos, habang bumibisita si luwalhati sa mga pamilya bilang community coordinator, may lumapit sa kanya. Isang lalaki na mga 50 taong gulang, nakabarong, may daladalang envelope. Good afternoon po. Kayo po ba si Luwalhati Reyes? Tumango si luwalhati, medyo kinakabahan. Opo, ako po iyon. May problema po ba? Ngumiti ang lalaki. Wala po. Ako po si Engineer Ramon Cruz mula sa International Humanitarian Foundation na tumutulong sa mga biktima ng sakuna dito sa Tacloban. Nag-conduct po kami ng assessment para sa housing project at na-recommend po kayo ng maraming tao sa komunidad.
Kasama na si Dr. Elena Santos. Nanlaki ang mata ni Luwalhati. Ako po, bakit po? Binuksan ng lalaki ang envelope at ibinigay kay Luwalhati. Kayo po ay isa sa mga napiling beneficiary ng housing project namin. Ibig sabihin po, bibigyan kayo ng sariling bahay. Maliit lang po pero matatag, ligtas at pag-aari ninyo. Napatigil si Luwalhati. Hindi niya alam kung narinig ba niya ng tama. Sariling bahay? Totoo po ba ito? Tumango ang lalaki. Opo, totoo po. Hindi dahil sa impluensya, kundi dahil sa patutuo ng mga taong natulungan ninyo. Sinabi nila na kayo ay karapat-dapat. Hindi na napigilan ni Luwalhati ang luha. Yumuko siya at napahagulgol. Ang mga kamay na palaging nagtitinda, ang mga kamay na tahimik na naglilingkod ay nanginginig ngayon, hindi sa takot kundi sa pasasalamat. Salamat po, Panginoon. Salamat po talaga. Lumapit si Engineer Cruz at hinawakan ang balikat ni Luwalhati. Aling Luli, deserve ninyo po ito. Mahabang panahon na kayong nagtiis. Ngayon oras na para makaramdam kayo ng seguridad at dignidad. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Luwalhati na ang tahimik na panata niya, ang paulit-ulit na panalangin sa kapilya, ay narinig ng Diyos. At ang sagot ay dumating ng higit pa sa kanyang hinihiling. Sa loob ng 3 buwan natapos ang bahay. Maliit ito, 2 kwarto, 1 sala, 1 kusina at 1 banyo. Gawa sa semento at hollow blocks, may maayos na bubong at may bintana na may screen. Walang luho ngunit solid. Ligtas. At para kay Luwalhati, ito ay palasyo. Noong araw ng turnover, naroon ang buong komunidad. Ang mga kapitbahay, ang mga kaibigan mula sa palengke, si Dr. Elena, ang team mula sa NGO at si Engineer Cruz. Binigyan si Luwalhati ng susi at habang binubuksan niya ang pinto napaluha siya. Panginoon, salamat po, hindi ko po ito deserve pero salamat po. Pumasok siya sa loob at nakita niya na may basic furniture na, 1 mesa, mga upuan, 1 kama at 1 altar na gawa ng mga volunteer. Nakalagay doon ang imahen ni Jesus, ang krus at 1 kandila. At sa altar na iyon, lumuluhod siya at nanalangin ng malakas. Panginoon, sa kauna-unahang pagkakataon, mayroon na po akong tahanan. Salamat po sa lahat. Ipapangako ko po sa inyo, gagamitin ko po ang bahay na ito para sa inyong kaluwalhatian. Sa mga sumusunod na linggo, bumalik na si Mateo mula sa Maynila. Mahinang-mahina pa, ngunit buhay. Ang recovery niya ay matagal, pero araw-araw bumubuti siya. At ngayong may bahay na sila, mas komportable na ang kanyang pagpapagaling. Ang mga kapitbahay ay tumutulong. May nagdadala ng pagkain, may nagbabantay kay Mateo habang wala si Luwalhati, may nanalangin para sa kanila. Ang trabaho ni Luwalhati bilang community coordinator ay patuloy, ngunit ngayon, mas marami na siyang natutulungan dahil mas marami nang nagtitiwala sa kanya. Ang mga pamilyang binibisita niya ay nakakaramdam ng pag-asa dahil nakikita nila na si Luwalhati mismo ay naging patunay na ang Diyos ay tunay na sumasagot. Isang araw sinabi sa kanya ng direktor ng NGO, Aling Luli, alam mo ba, ikaw ang naging isa sa pinakamahalagang miyembro ng team namin. Hindi dahil sa skills mo, kundi dahil sa puso mo. Maraming tao ang nakakahanap ng pag-asa dahil sa iyo. Yumuko si Luwalhati at ngumiti. Sir, hindi po ako magaling. Ang Diyos lang po ang magaling. Ako, instrumento lang. Sa mga sumusunod na buwan, hindi lang pansarili ang naging layunin ni Luwalhati. Nakita niya na maraming kapitbahay ang nangangailangan din ng tulong. Hindi lang material kundi espiritual. Kaya naman, nagsimula siyang mag-organisa ng weekly prayer meetings sa kanyang bagong bahay. Tuwing Biyernes ng gabi, nagtitipon sila. Walang masyadong handa, pandesal at kapilang. Pero ang mga dumadalo ay nakakaramdam ng kapayapaan. Nagbabahagi sila ng mga kwento, nananalangin para sa isa't isa at nagtutulungan sa mga problema. Si Luwalhati ay hindi nag-preach, ngunit nakikinig siya, nag-aalaga at nag-guide. Isang gabi may lumapit kay Luwalhati, isang batang babae na 18 na taong gulang, nagngangalang Jennifer. Umiiyak siya at nagsabi, Ate Luli, hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko. Buntis po ako at iniwan po ako ng boyfriend ko. Galit na po ang
pamilya ko, wala po akong mapupuntahan. Hinawakan ni Luwalhati ang kamay niya. Jennifer, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Dinala ni Luwalhati si Jennifer sa NGO. Tinulungan sila ng social worker na makipag-usap sa pamilya ni Jennifer at sa huli, natanggap siya pabalik. Binigyan din siya ng prenatal check-up at emotional support. At si Jennifer, na dati ay walang pag-asa, ay nagsimulang muli. Bukod dito, nagsimula ring magturo si Luwalhati ng basic livelihood skills sa mga kababaihan, pagluluto, paggawa ng handicrafts at pagtitinda. Ang mga ito ay libreng sessions na ginagawa tuwing Sabado. Maraming dumalo at maraming natuto. At dahil doon, hindi lang sila naging mas skilled, naging mas confident din sila. Ang tahanan ni Luwalhati na dating pangarap lang ay naging tahanan ng pag-asa. Ang mga taong dumarating doon ay nararamdamang welcome, safe at loved. Hindi ito simbahan, ngunit ramdam mo ang presensya ng Diyos doon. Isang gabi, habang nag-pray meeting, may nag-share ng testimony. Ate Luli, salamat po sa inyo. Dahil sa inyo nakahanap ako ng lakas na magpatuloy. Akala ko wala na pong pag-asa, pero ngayon, nakikita ko na ang Diyos ay nandito pa rin. Ngumiti si Luwalhati. Kapatid, ang Diyos ay hindi kailanman umalis. Tayo lang ang nawawalan ng tiwala. Pero kapag bumalik tayo sa Kanya, nandoon pa rin Siya, naghihintay, nag-aalaga at nagmamahal. At sa simpleng salitang iyon, naramdaman ng lahat na ang tunay na himala ay hindi lang ang bahay o ang ginhawa, kundi ang pagbabago ng puso dahil sa tahimik na pananampalataya. Ang kwento ni Luwalhati Reyes ay hindi tungkol sa biglang yaman o instant na milagro. Ito ay tungkol sa isang babaeng tahimik na nagtiwala, tahimik na naglingkod, at tahimik na naniwala, at sa kapalit, nakatanggap ng pagpapala na higit pa sa kanyang hinihiling. Nakikita ng Diyos ang mga hindi pinapansin ng mundo. Dinirinig ng Diyos ang mga panalangin binibigkas sa kapilya na walang ilaw. At binabago ng Diyos ang kahirapan tungo sa dignidad. Ang tahimik na pananampalataya ay malakas ang tinig sa langit, at ang mga mapagpakumbaba ay kailanman ay hindi kinakalimutan ng Diyos. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Luwalhati na ang kanyang tahimik na panata, ang paulit-ulit na panalangin na patuloy pa rin akong magtitiwala, ay narinig, sinagot at ginantimpalaan. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Inilapit ka ng Diyos sa kwentong ito dahil kailangan mo itong marinig. Ngayon, may hihilingin ako sa iyo. Mag-subscribe ka sa channel upang patuloy kang makatanggap ng mga kwentong nagpapalakas ng kaluluwa. At sa mga komento, isulat mo kung taga saan ka at ibahagi mo. Ano ang iniwan ng patutuong ito sa iyong puso? Mayroon ka bang dinadala ngayong na nais mong ipagkatiwala sa Diyos? Ibahagi mo ang iyong panalangin, sakit o pasasalamat. Dito, tayo ay isang pamilya at mahalaga ang iyong kwento.